Hello sa inyo mga kasari, good afternoon. Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video mga kasari is magsha-share po ako sa inyo ng effective way para po makaipon. Kahit po yung sari-sari store natin ay maliit lamang po, hindi po siya ganong kalakihan. So anong way nga ba ang ginagawa ko dito guys para makaipon ako? Hindi lang yung ipon na para sa mga goal natin, kundi makapag-ipon tayo ng pambayad natin ng bills, pambili natin ng gas, sakalan, pang permit natin ng tindahan, at kung ano-ano pa na expenses natin. So, paano nga ba ako nakakaipon? Ito lang naman yung bread and butter namin. Ito lang yung pinagkakakitaan namin. Dito lang kami kumukuha ng pangkain namin sa araw-araw. So, paano pa ba ako makakaipon? Isa na din pong dahilan dyan mga kasari, siguro kaya tayo nakakaipon is wala pa naman tayong anak na pinapaaral or pinapakain. Kaya siguro din napapadali yung way natin ng pag-iipon. Pero depende pa rin naman po yan mga kasari sa sitwasyon. Madami naman na walang anak pero hindi makaipon, alam niyo yun, may mga anak pero nakakaipon pa din sila. So kanya-kanya din tayo guys ng kumbaga disiplina sa sarili kung paano tayo makakaipon. Wala yan kung may anak ka or wala. So ang ginagawa ko dito guys para ako ay makaipon, isa na ding reason guys is yung pagtitipid po natin. Talagang pagtitipid, disiplina sa sarili, kasi kung gusto mo talagang makaipon, hindi ka talaga gagastos ng gagastos. Ang gagastusin mo lang is yung mga bagay na kailangan mo talaga at hindi naman masyadong kailangan, hindi mo muna bibilhin para nga ikaw ay makaipon. So bakit ba tayo nag-iipon? Syempre guys, kaya tayo nag-iipon, may goal tayo na target taon-taon, 'di ba? So, kaya din tayo nag-iipon para hindi na natin iisipin or hindi tayo mabigla sa monthly na binabayaran natin. Every month, 'di ba? May binabayaran tayo ng mga expenses, mga bills. So, ang isa na ding way guys na nakatulong sa akin na hindi ako nahihirapan sa pag-iipon, kahit na maliit yung store natin, di naman ganun kalakihan, di naman din ganun kalakas. So, yung araw-araw na pagtatabi ko, mga kasari. So, kapag may mga freebies, tinatabi ko din yun, kino-convert ko into cash, tinatabi natin yan. Tapos, sa araw-araw na benta natin, nagtatabi ako ng pa 20-20 para sa gas natin. So, hindi pa rin nawawala sa akin guys yung binubukod-bukod ko. Kunwari ito, sa permit, 'di ba may pinakita ko sa inyo guys na cash box. So, doon, mga buo na yung inilalagay ko, nakalagay doon 'di ba, may isang doon, ano ba yun, yung may lalagyanan ako doon sa cash box na vlog ko, yung pangalawa yung color white. So nakalagay doon mga permit 2026. So dito yung mga papel, tapos kapag binuo ko na siya, for example 500 or 1k, nilalagay ko na doon guys sa cash box, tinatabi ko na at nakasusi yun. Malaking tulong pa rin para sa akin mga kasari yung mga garapon natin. Tulad nito sa gas. Hindi na tayo mag-iisip kapag habang nagsasaing ka, biglang namatay yung naubos yung gas nyo, 'di ba? Yung gasol nyo. So, eto, pa 20-20 araw-araw, hindi siya masakit sa bulsa, hindi yung wala kang ipon, ganyan. Tapos biglang naubos yung mo, hindi ka makaluto, wala kang kukuhanan. So may ginanahanda tayo, 'di ba mga kasari? Ito yung way ko ng pag-iipon. Hindi lang ipon na parang yung itinatabi natin na hindi natin gagastusin. Ipon mga kasari para hindi tayo mabigla kapag may biglaan tayong expenses, ganyan. So, ang pag-iipon mga kasari, yung iba kasi hindi naniniwala sa pag-iipon kasi daw kapag nag-iipon, ang ingay nung tambutso ng motor. So kapag nag-iipon daw mga kasari, andyan daw yung may magkakasakit sa pamilya, sa kapatid, sa pamangkin, ganyan. So mahirap daw ang nag-iipon, parang yun yung pinaglalaanan mo, ganon. May pamahiin na ganon at meron ding mga naniniwala sa ganon. Pero ako guys, hindi ako naniniwala sa ganon Mahalaga pa rin ng may sarili po tayong ipon. Kasi nga po kapag may biglaang pangangailangan po tayo, ganyan, wag naman sana yung mga
medication, ganyan, or bigla ang kailangan mo ng pera, may na-hospital, mahirap pong tumakbo sa mga kamag-anak at sa mga kakilala at kaibigan po natin. Lalo na po sa panahon ngayon na mahirap kitain po ang pera, na maigi talaga na may ipon po tayo, meron tayong madudukot. Kaya nga po, gaya ng sabi ko, kailangan po natin ng disiplina sa sarili para po tayo ay makaipon, at dapat porsigido din po tayo na makaipon. Hindi lang yung sa salita, dapat sa gawa din po, mga kasari. Iwas-iwasan po natin yung mga gadgets, ganyan, kung may mga bagong labas, ganyan. So, kung pwede pa namang gamitin yung luma at maayos pa naman, gamitin muna natin kung gusto nating makaipon at huwag tayong makisabay sa mga mapepera. 'Di ba, mga kasari? Okay lang na bumili ka ng mga bagay na hindi mo naman masyadong kailangan, mga gadgets na latest, kung may extra kang pera at hindi maapektuhan yung pang-araw-araw mo. Lalo na kung susunod ka nga sa luho mo, sa uso, tapos maapektuhan naman yung pang-groceries mo, ganyan, pangkain nyo sa araw-araw. So, mahirap naman, 'di ba, makasabay ka lang sa uso. So, wag tayo mga kasaring ganun. Dapat makaluma pa rin tayo. Iisipin natin na kapag pwede pa namang gamitin muna natin para tayo ay makaipon sa mahal na ng mga bilihin ngayon. Yan nga, dumating yung ating Meralco bill. Ayan. Every month na bayarin natin, kakarating lang. So, saan nga ba ako kumukuha ng pangbayad dito? Syempre, sa benta po natin ng yelo. So, yung benta po natin ng yelo ngayon ay hindi sasapat. So, kumukuha po ako, mga kasari, sa kita po ng alak dahil wala naman ibang napupuntahan yung kita ng alak. Pang-rolling lang natin ulit sa alak, hindi po ako kumukuha dyan. So, doon po ako kumukuha sa kita ng alak. Alam niyo naman, kapag may bigla ang bumili makabenta tayo ng maraming alak sa isang araw, medyo malaki-laking kitaan na rin kasi naman doon nagpapatong tayo ng 15% sa alak, 'di ba? So, malaking tulong na rin, guys, kahit matumal ang yelo, nakakatulong-tulong, guys. Kaya talagang triplihin lang din natin yung pagtitipid para hindi tayo mahirapan pagdating ng mga bills natin na kailangan nating bayaran every month. So, yun po ang aking pinupunto dito sa ating vlog. Yan po yung effective way para makaipon po tayo kahit maliit lang po ang ating sari-sari store. Wala naman pong mahirap, hindi po mahirap mag-ipon. Basta po talagang hihigpitan lang po natin ang paggastos. Kumbaga, magtipid po tayo ng sobrang pagtitipid. Pero yung sa pagkain naman, baka naman pa biskwit-biskwit na lang. Wag naman ganun. Syempre, maigi pa rin ng kalusugan ay kumakain tayo ng mga masusustansyang pagkain, prutas, gulay. So, wag naman nating titipirin sa pagkain. Kumbaga, magtipid tayo sa mga bagay na hindi naman kailangan, wag na nating bilhin. Ganon. So, ayun po, mga kasari, ako mapapansin nyo kapag may mga order ako, gamit lang sa bahay or gamit lang sa tindahan, mga bagong gamit sa tindahan. So, yun na yung kasiyahan natin as an adult na makabili tayo ng mga gamit na kailangan talaga natin, na magagamit talaga natin. So, hindi ako bumibili ng mga bagay na hindi naman kailangan masyado. Masasayang lang yung pera natin. Imbis na ipunin natin at makatulong pa sa atin, masasayang lang kasi hindi naman natin masyadong ginagamit. Ayun nga po, mga kasari, meron lamang pong bumili. At ako po, based on my experience po, kaya po ako nakakaipon. Ako po talaga, since nung bata pa, masino po talaga ako sa pera. Kumbaga, nung elementary pa lang, nagtitinda-tinda na ako ng mga candy sa school. Hanggang nag-high school, tumutulong-tulong ako sa pagtitinda, dyan sa mga kamag-anak namin, nagtitinda ng pinya, tumao din ako sa sari-sari store nila, ganyan. So, bata pa lang, marunong na talaga ako, mga kasari. Bata pa lang din, nauutang-utangan na ako pag kailangan ng mother ko ng pera, inuutang niya yung ipon ko, ganon. Talagang maliit pa lang ako, masinop na talaga ako sa pera. At yun, guys, siguro yung nadala ko hanggang ngayon sa pagtanda natin, medyo maedad na tayo,
hanggang ngayon is daladala pa din natin yung pagiging masinop natin. Yun guys yung tingin ko na nakatulong din sa akin kung bakit hindi ako masyadong hirap sa sa pera, kasi nga sobrang masinop po ako. Kapag may kailangan ako na isang bagay, bago ko siya bilhin, minimake sure ko na may extra talaga akong pera or kung kailangan ko ba talaga. So yun guys yung effective way ko para makaipon kahit maliit lamang po ang aking tindahan. So hindi po hadlang ang pagiging maliit ng tindahan nyo para hindi po kayo makaipon. Nasa sa inyo po yan bilang tao. Kung gusto nyo po talagang makaipon, makakaipon po kayo. Talagang disiplina lang po sa sarili, doblehin, triplehin po natin kung gusto po nating makaipon at makaalwan-alwan sa buhay. So yun lang guys ang ating vlog for today. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!